Sakit na sakit. Maawa naman kayo sa mamamayang Pilipino. Bukod sa mahaba yung pila, nahihirapan din pati yung mga matatanda. Hindi sila napapriority. Kung minsan, ayoko na lang na mag-name drop ng hospital. Pero ipapakita ko sa inyo mga minamahal na legit na nagpapa-check up talaga ako kasi may dinadamdam din akong sakit. Pakita ko nga sa inyo yung pangalan ko. Pangalan ko na lang Yan Alicia. Yan. Diba? Klaradong-klarado. To be honest, mga minamahal, nanginginig talaga ako sa galit. Nanginginig ako sa sobrang sakit ng dibdib ko. Biruin nyo, ano na naman ba to? DOH Secretary Herbosa, ano na naman to? Tingnan nyo mga minamahal nag-post si Lolo Nyogo. Oo. Meron tayong tinatawag na Super Health Center. Which is dapat ang nagre-ribbon cutting dyan, diba? Ang nagre-ribbon cutting dyan mga minamahal ay yung DOH Secretary natin. Kasi that is a fund of the government. Oy, by the way, mga minamahal, maisingit ko. Alam nyo ba, nakilala si Go because of Malasakit Center. And yes, that was true. Pero yung Malasakit Center na yan, although, sige, nakakatulong siya, pero pera po yan ng taong bayan. Pera yan na nanggagaling sa PCSO, pera yan na nanggagaling sa DSWD, pera yan na nanggagaling sa DOTR, pera yan na nanggagaling sa PhilHealth. Ang puhunan lang dyan ni Go, laway. Hingi dito, hingi doon. Diba? So ngayon, itong si Herbosa, naguguluhan ako. Boss, kakampi ka ba o kalaban? And then, tanong lang mga minamahal Nagtatanong lang ako, kung kakampi ka ba o kalaban? Kasi supposedly, dapat nandito ka. Pakita ko nga sa inyo. Nakakainis talaga mga minamahal Kaya ako, araw-araw at palagi ko itong kinocall out itong si Herbosa. Kasi katarantaduhan to. Kung wala ka man or busy ka, dapat nagpadala ka man lang ng undersecretary mo or, representative mo. Tingnan nyo yung nag-ribbon cutting. Sigo. So ngayon, aangkinin niya na naman na kanya yan. Aangkinin niya na naman na kanya yan. Sa kanya na naman ang credits dyan. Alam nyo naman na itong si Bongo Bongo is the biggest credit grabber sa Philippine history ng bansang Pilipinas. Hindi, nakakapikon. Sa totoo lang, nakakainis kasi hindi natin malaman kung kakampi nga ba itong si Herbosa. Pumupunta ng ibang bansa. Kada taon, 150 million para lang sa World Health Organization title na yan na nakakatulong ba sa mamamayang Pilipino? Hindi nyo ba alam na lumalala na din yung cases sa Pilipinas ng HIV? Wala man lang ginagawa yung si Herbosa, hindi ko nakikita. Puro travels lang. By the way, sa mga may HIV, huwag kayong mahiya kung meron man kayong sakit na ganon. So, for awareness lang, huwag kayong mahiya na magpa-check para maagapan ang sakit ninyo. So, wala tayong dapat ikahiya dyan. Nagiging eye-opener lang ako sa may mga sakit na ganyan. Kasi ang iba kasi, ipopromote ko na rin pala mga minamahal kasi baka mamaya, si Mima, kinocall out yung HIV, nakakahiya No, walang ganon na ini-insist si Mima Alicia nyo. Kung meron man kayong sakit na HIV, hindi po nakakahiya yan. Magpa-check kayo and to better consultation and para mabigyan kayo ng meds. Ang kinakagalit ko lang dito, lumalala na nga ang cases ng HIV, yung DOH secretary natin hindi kumikilos. Tapos ngayon, nasundutan na naman na project ng gobyerno ang pumunta si Bongo. Alam naman natin pala, naalala ko, bata pala ni Go, itong si Herbosa. And mas sisikat sana si Herbosa kung tinira niya si Duque, no? 'Di ba? Ini-reveal yung katiwalian ni Duque. And I don't really think so
na aabot tayo sa punto na yung appointed ng gobyerno tinitira na ni Nima kasi may mali. Hindi ko alam kung kakampi ba or kalaban natin itong si Herbosa. Nakakalungkot lang. Pinayagan mo si Go for what reason? Dati dumadalo ka naman. DOH secretary ka. Tandaan ninyo, mga minamahal, DOH secretary itong si Herbosa. Dapat, sa mga ganyang klaseng event, hindi ka nawawala. And bakit mo hinayaan na kinredit grab na naman ni Bongo yung proyekto ng gobyerno? Pinipilit kong hindi magalit. Pinipilit kong hindi mainis. Wala eh. Anong maasahan natin dito kay Kay Herbosa? Kaya lagi kong kino-call out, dapat tanggalin na yan eh. Alam niyo naman yung ugali ni Nima, di ba? Oy, by the way, galing din pala ako sa clinic kanina. Pakita ko nga sa inyo. Oo, wait lang. Nasaan na yun? Wait lang mga minamahal ha. Bababa ako ha. Para ipakita ko na galing ako sa inyo galing ako ng hospital. Yes. Oo. Ito. Kunin ko lang dito yung yung envelope ko. Kasi bukod sa matagal ang result, ang mahal ng bayad. See? Ito. Si Nima is legit. By the way, mga minamahal, si Nima Alicia ay legit po na nagpapa-check up. Tingnan ninyo. Dami, oh. May mga bills tayo dito, mga binayaran. Ito nga, oh. Nung June 16 kahapon. Yan, oh. Kita naman ninyo. 16. Diba? May mga bill tayo na binayaran. Hindi pala libre. Yung sa hospital. Gagi. Hinihingan ako ng health card. Wala naman akong health card. Yung health card, ina-applyan pala. Sorry, out of knowledge ako dyan. Pero yung ko dito, yung punto ko dito, mga minamahal, okay. Sige, pagpalagay na lang natin na hindi lahat ng hospital free. Pero kahit man lang sana gamot. Ba't kailangan pang bilihin? Tapos nagkaka-expert dyan sa Department of Health. Sa inyo na expert yung mga gamot. Alam nyo kung naiyak talaga ako, guys. Kasi hindi ubo yung sakit ko Meron ako ditong sakit sa tagiliran. And required CT scan, required din yung tawag dito, yung ultrasound, yung sa dugo kahapon, nandiyan ako. Tapos urinalysis, ganyan. Alam nyo, isa lang yung napansin ko sa public hospital. Mahaba ang pila. Sobrang haba. Hindi ko sinisisi yung mga nurse. Okay naman yung pag-accommodate sa akin for the second time. Actually, this was my 4th day na pabalik-balik na ako ng hospital. Okay naman. Pero yung sa gamot, grabe. Nakikita ko, naiyak na ako yung mga tao, 700 pesos. Pinagdadamutan pa. Alam nyo yung nababalitaan natin mga minamahal na yung mga gamot, 'di ba? Naiyak ako, sorry. Kasi yung mga gamot na-expired na lang sa kanila, 'di ba? Bukod sa na-expired, may nakita talaga ako kanina, mga minamahal, na nadudurog yung puso ko. Matanda siya, wala siyang kasama sa hospital. Tapos, yung gamot na, okay, libre naman yung pagpa-check up. Yung gamot nagbo-cost ng 700 pesos. Wala akong magawa, guys, kasi tawag dito, inalalayan ko na lang si nanay. And di ko naman ata kailangang i-video lahat, diba? Binigyan ko siya ng 700 pesos. Di ko alam kung ano yung gamot na wala siyang kasama magpa-check up. Binigyan ko na lang siya ng gamot. And inisip ko, ako kasi meron ako.
'di ba? Na makakabili ako ng gamot kung ano man yung irereseta sa akin. Actually, yung bill ko mahal. Paano na lang yung mga mahirap? Hindi ko mapigilan mga minamahal. Sobra, napaka-supported ko. Grabe. Kaya, sakit na sa heart. Maawa naman kayo sa mamamayang Pilipino. Bukod sa mahaba yung pila, nahihirapan din pati yung mga matatanda. Hindi sila napapriority. Kung minsan, ayoko na lang na mag name drop ng hospital. Pero ipapakita ko sa inyo mga minamahal na legit na nagpapa-check up talaga ako kasi may dinadamdam din akong sakit. Pakita ko nga sa inyo yung pangalan ko. Pangalan ko na lang Yan Alicia. Yan. Diba? Klaradong-klarado. Nagpapa-check up ako. Tapos ito, tingnan nyo. Paid. Paid. June 16, 2025. Kahapon. Naiyak lang ako sa mga nakikita ko. Kaya naman, sana, sa Department of Health Secretary natin, ayusin nyo naman yung serbisyo ninyo. Kasi, paano na lang yung mga mahihirap? Grabe. Naiyak ako mga minamahal. Hindi ko expected na. Actually, magko-content lang talaga ako. I-call out ko lang talaga itong Serbosa. Hindi, kasi yung nararamdaman ko din kasi ngayon mga minamahal, sobrang related ako. Kasi, ako wala din naman ako kasama, pero bata ako, kaya ko. Diba? Kaya ko pa, kahit mag-isa lang ako, yung pamilya ko nasa probinsya. Mag-isa lang ako dito sa Manila, nakikipagsapalaran. Nagtatrabaho, kahit gabi. Baka lang may padala ako sa sa parents ko, sa mga kapatid ko na nag-aaral. Tapos ganito yung gobyerno madadatnan natin, lalo na sa Department of Health. Nagta-transport. Gabi-gabi magkano yung pamasahe? 4 hours work. Minsan kulang sa tulog. Nag-rant na lang ako dito sa social media kasi kapag nakikita ko yung mga commuters, yung mga matatanda, nahirap sila na ipa-check up yung kanilang kalagayan because, lack of money. Tapos pagdating doon sa hospital, dahil mahirap, hindi inaasikaso, hindi na-assist. Sobrang sakit lang. Kaya please naman sa Department of Health natin, nakikiusap ko sa inyo. Ayusin nyo naman yung sistema ninyo. Naiiyak na talaga ako mga minamahal. Sorry. Sorry kasi yung inang bayan natin hirap din ipaglaban. Although may mga gamot naman na libre. Pero na lang ako dun sa experience na naramdaman ko sa hospital na pinuntahan ko. Grabe. Anyway, baka minamahal. Wala na akong dapat sabihin. Na-call out ko na. Naglalabas lang ako ng sama ng loob ko. Kasi patient din kasi ako, kaya ramdam ko yung paghihirap ngayon na may mga sakit. Sabi nga nila, hanggat hindi mo nakakatasan, huwag ka munang humusga. Ngayon ako yung nasa kalagayan ng may sakit at napipil ko na pumupunta ako sa public hospital, pipila ng matagal, tapos ang tagal ma-assist, tapos wala pang libre. Public na nga, hindi pa libre. Anyway, yung sa health card naman, kasalanan ko din naman kasi ina-apply din naman talaga yun, pati yung PhilHealth. Kasi, no worry guys, kasalanan ko yun, it's my fault, kaya magbabayad ako. Pero, yung tinutukoy ko dito, yung mga matatanda na wala na nga kasama magpa-check up. Ang tigas pa ng puso ninyo. Para lang sa kakarampot na 700 pesos. Naiyak talaga ako.
Sorry. Ay naman. Sorry. Dito ko lang sa vlog na to na-express yung sama ng loob ko.